Kuya! Kuya! Naimulat ni Blaze ang mata nang may marinig na boses ng isang babae. Nilingon niya kung saan ang gagaling ang tinig at nakitang isang babae na nakasuot ng kulay lila na bestida, nakakalabas lang mula sa isang itim na sasakyan. Tinawag siya. Napakunot ang noon ni Blaze habang nakatitig sa babae. Kuya, wag ka pong tumalon dyan! Hindi po yan ang solusyon sa iyong problema! Sigaw nito na puno ng takot at pag-aalala ang tinig. Kung ano man po ang pinagdaraanan niyo ngayon, sigurado po ako malalagpasan niyo rin yan. Huwag niyo pong sayangin ang buhay ninyo. Nagtataka si Blaze sa kung anong sinasabi nito. Mas marami nang ang tao nakatingin sa kanila ngayon. Ang ibang sasakyan ay humihinto pa. Kuya, please, bumaba po kayo dyan. Kung ano man pong problema ninyo, pag-usapan natin ng maayos. Don't jump there. Don't waste your life. Napakaganda po ng buhay sa mundo. Huwag niyong sasayangin ang isang buhay na binigay sa inyo. Nang gumawa pa ng 1 kilo si Blaze para tumayo ay tumili ang babae. Tinakpan din nito ang mata nang sa gayon siguro ay hindi masaksihan ang pagtalon niya. Naiisip nito ang gagawin niya. Ngunit kabaliktaran ang iniisip ng babae ang ginawa niya. Naglakad siya papunta sa harapan nito at dumukwang upang mapantayan ang mukha nitong natatakpan ng kamay. Nang naramdaman ng babae ang presensya niya, ay inalis nito ang kamay sa mukha at napaatras sa gulat. You didn't jump. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Diyos ko, tingnan niyo yung bata. Balak sigurong magpakamatay. Hala, pigilan niyo yung batang nagbabalak na tumalon. Maingay ang mga tao dahil sa isang lalaki na nakaupo sa tulay na iniisip nilang magpapakamatay. Walang pakialam si Blaze Vargas sa kaguluhan na iyon. Sa ingay ng mga tao ay nakaupo siya ngayon sa gilid ng tulay. Pinagmamasta ng paglubog ng araw. The sunset brings him a sense of comfort as he watches the sun dip below the horizon, casting a warm, golden hue over the water below him and turning the entire surroundings a shade of orange. It's a tranquil moment that soothes his soul. Kung meron mang isang pinaka-nagustuhan si Blaze sa paglubog ng araw, iyon ang pinaalala nito sa kanya na pagkatapos ng isang nakakapagod na buong araw, lulubog ang haring araw upang magsilbing paalala sa lahat sa nakakapagod na mundo. May oras para ikay magpahinga at ihanda ang sarili para sa panibagong bukas. Umaasa na sa sunod na pagsikat ng haring araw, mas maayos na iyon kaysa sa araw na iniwan na sa kahapon. Ipinikit ni Blaze ang mata at dinamang malamig na simoy ng hangin na dumampi sa kanyang balat. Kasabay ng simoy ng hangin ay dala nito ang mga alaalang pilit niya nang iniwan sa nakaraan na hanggang ngayon ay patuloy na bumabalik sa kanya. Ang masasakit na alaala na nais niya nang mawala sa kanyang isipan, ngunit kahit anong gawin niya, ay patuloy na bumabalik. Tulad ng alon na kahit ilang araw, unos, o dilubyo man ang dumaan, ay patuloy bumabalik sa yakap ng dalampasigan. They said, you shouldn't dwell on the past. They said, you shouldn't regret what has happened. You should just accept it and move forward. But that is difficult. It was difficult for Blaze. The memories of the past were the only things keeping him alive. Yet, paradoxically, they were the same reasons he felt miserable. Ang mga alaala noong masaya pa sila ng kanyang pamilya ang dahilan kung bakit siya narito. At ang mapait na naman na alaala noong bigla na lamang silang iwan ng kanyang ina ang dahilan kung bakit naging miserable ang kanyang buhay. Kuya! Kuya! Naimulat ni Blaze ang mga mata nang marinig na boses ng isang babae. Nilingon niya kung saan nanggaling ang tinig at nakita ang isang babae na nakasuot ng kulay lila na bestida na kakalabas lang mula sa isang itim na sasakyan. Tinawag siya at napakunot ang noon ni Blaze habang nakatitig sa babae. Kuya, wag po kayong tumalon dyan!
Hindi po yan ang solusyon sa inyong problema. Sigaw nito na puno ng takot at alala ang tinig. Kung ano man po yung pinagdaraanan nyo ngayon, sigurado po ako malalagpasan nyo rin yan. Huwag nyo pong sayangin ang buhay ninyo. Nagtataka si Blaze sa kung anong sinasabi nito. Mas marami ng mga tao ang nakatingin sa kanya ngayon. Ang ibang sasakyan ay humihinto na. Kuya, please, bumaba na po kayo dyan. Kung ano man pong problema ninyo, pag-usapan natin ng maayos. Don't jump there. Don't waste your life. Napakaganda po ng buhay sa mundo. Huwag niyo sasayangin ang isang buhay na binigay sa inyo. Nung gumawa ng kilos si Blaze para tumayo, ay tumili ang babae. Tinakpan din nito ang mata nang sa gayon siguro ay hindi masaksihan ang pagtalon niya na iniisip nito ang gagawin niya. Ngunit kabaliktaran niya ng iniisip ng babae ang ginawa niya. Naglakad siya papunta sa harapan nito at dumukwang upang mapantayan ang mukha nitong natatakpan ng kamay. Nang maramdaman ng babae ang presensya na, ay inalis ito ang kamay sa mukha at napaatras sa gulat. You didn't jump? Blaze smirked as he stared into those innocent Bambi eyes. Of course I won't. I'm not as crazy as you think. Mas lalo siyang napangisi nang makita ang pamumula ng pisngi ng babae. Do you really think I would jump? But you were sitting on the edge. I thought you wanted to jump. I was watching the water and the sunset, thanks to you. My peaceful time was ruined. Kinagat ng dalagang pang-ibabang labi. I'm sorry, I didn't mean to. Napanguso ang dalaga nang titigan niya lang ito. She looked cute. Probably a high school student or a freshman. Next time, don't sit on the edge. Everyone would think you're trying to commit suicide. That brought a smile to Blaze's face. All right, I'll keep that in mind. Pinanlitan siya ng mata ng dalaga. Don't smile like that. You didn't just make us all worried. Hindi naman namalayan ni Blaze na napapangiti na pala siya habang nakatitig sa canvas na nasa kanyang harapan. Nakakatapos niya lang i-paint. Hindi niya na mabilang kung ilang beses niya na bang na-paint ang mukha ng babae. He is not a painter. He didn't even know as a child that he could draw. However, ever since he has always dreamt about what happened a long time ago, and he couldn't erase the woman's face from his mind, so he started to paint her. Nakabisado niya ng mukha nito. Ang bawat maliit na detalye sa maliit at inosente nitong mukha, ang mga light freckles nito, tandang-tanda niya ang lahat. It has been over 15 years since he met the woman who suddenly brought color to his life. But everything remains crystal clear in his mind. Inilapag ni Blaze ang paintbrush sa tabi ng tumunog ang kanyang cellphone. Sinagot niya ang tawag ng kanyang secretary na pinaalalahanan siya sa kailangan niyang gawin ngayong araw. Please sir, don't be late. Pakiusap ni Cristel, sekretary niya. Don't worry, I won't be late. Thank you, sir. What could be more exasperating than having to attend his mother's wedding anniversary with her new husband? Especially considering that she had abandoned Blaze and his father to marry another man 15 years ago. Despite his father having moved on, he never entered into another relationship after their divorce. Yet Blaze's lingering resentment towards his mother and her new husband still smoldered in his heart. Hindi alam ni Blaze kung mahahanap niya pa ba sa puso niya ang patawarin ng kanyang ina matapos ang ginawa nito sa kanila noon. Ang pakiusap sa kanya ng kanyang ama ay bigyan niya ng isa pang pagkakataon ng kanyang ina dahil nagsisisi na naman daw ito sa ginawang pang-iiwan sa kanila noon. Ngunit hindi nakikinig si Blaze. Why should he grant forgiveness to the woman who caused such chaos in his life? The very woman who triggered his mental anguish, driving him to contemplate ending his own life in the past. Anak, papunta ka na ba sa venue? Tanong ng kanyang ama mula sa kabilang linya, habang nagmamaneho si Blaze. Yes, walang buhay na sagot niya. Kaya lang naman siya dadalo ngayon sa wedding anniversary ng kanyang ina at asawa dahil nakiusap sa kanyang ama.
Blaze doesn't want to see his father sad, especially considering his heart condition due to aging. Good. Please be kind to your mother and her husband. Bumuga ng hangin si Blaze. Don't try to do it for me, anak. I'm not going to promise anything, Dad. Seryosong sagot naman ni Blaze sa ama. I'll be attending their anniversary because you've asked me to. I'm only doing this for you. So please don't ask me to put on a friendly facade. I don't have much patience for that. Napabuntong hininga si Mr. Sanford. Batid nito kung gaano kagalit ang nag-iisang anak sa sarili nitong ina. At kaya niya ito pinilit na dumalo sa wedding anniversary ng kanyang dating asawa dahil nagmakaawa ito sa kanya. I understand, but I hope you will still try, son. Sagot ni Mr. Sanford. Hindi na ito sumagot si Blaze at mas binilisan niya pa ang pagtakbo ng kanyang sasakyan. Pagkarating niya sa venue ng wedding anniversary party ng kanyang ina, ay agad na may sumalubong sa kanya ng mga taga-media. Lumapit din sa kanyang ina at asawa nito na parehong masaya na makita siya. Masaya akong nandito ka, anak. Naluluha na sambit ng kanyang ina at sinubukan siya nitong yakapin. Ngunit agad na umiwas si Blaze. Don't touch me. Marain niyang sabi dito. I'm only here because my father asked me to. Don't act like we're close. Nabalot ng lungkot ang mukha ng kanyang ina dahil sa sinabi niya. Dinaluhan naman ito ng asawa nito na nagpangisi kay Blaze. Ang tipo ng ngisi na puno ng galit. He can't stand this anymore. Habang nakikita niya ang dalawang dahilan kung bakit nagkandaletse-letse ang buhay nila ng kanyang ama, ay bumalik ang galit sa kanyang puso. Congratulations on your 15th anniversary since you cheated on my father. Walang buhay na saad ni Blaze sa dalawa na nagpasinghap sa mga bisita ng mag-asawa. Hindi niya binigyan ng pagkakataon na makasagot at umalis na sa harapan ng dalawa. Wala ni isa sa mga taga-media ang nagtangkang magtanong sa kanya dahil sa takot. Habang nakaupo at pinapanood ang iba pa na pilit na magsaya sa harapan ng presensya niya, ramdam ni Blaze ang mga titig sa kanya ng ibang mga tao. Maraming nagbabalak na lapitan siya, ngunit wala ni isang nagtangka maliban sa kanyang ina. How have you been? Do you already have a girlfriend? Tanong ng ina niya sa kanya. Why do you ask? I am just curious about my son's life. You're now curious about my life? Did you even get curious about how I was when you suddenly left us? Sarkastiko ang tono ng boses niya. Did you even care about me when you left and chose your new man? I'm sorry about what I did to you and your father. I was at fault. I know that. And I'm willing to do everything just so you could forgive me. That made Blaze laugh. 15 years, woman, he said. You made our lives miserable. I spent years in mental facility because of what you did. My father's life has been a misery. We almost went bankrupt because of you. And it's only now that you have finally realized your mistake. Blaze always told himself that he shouldn't be mad at his mother because she left them for a new man and that he shouldn't feel bad for her. Ngunit bakit ngayon na nakikita niya ang luha sa mga mata nito, ay nasasaktan pa rin siya? Bakit gusto niya itong yakapin at punasan ang mga luha nito na siyang dahilan? He shouldn't be mad. He should not be feeling this. Hindi kinaya ni Blaze na magtagal pa doon. Ayaw niyang makitang nagsasaya sila sa parehong araw na naging miserable ang buhay nila ng kanyang ama. Kahit anong gawin na pakiusap ng kanyang ina na manatili pa siya roon ng ilang oras, ay hindi siya nakinig. Umalis na siya sa lugar na yon habang nagagalit sa sarili kung bakit niya nga ba pinagbigyan ng hiling ng kanyang ama. Binagala niya ang takbo ng sasakyan niya nang magkulay red ang streetlight. Nagtagpo ang kilay ni Blaze nang pagtingin niya sa rearview mirror ng kanyang sasakyan ay may nakita siyang isang babae na nakasuot ng puting wedding gown at lumabas mula sa isang bridal car. Mga 5 sasakyan ang pagitan sa sasakyan niya. It looks like someone is running away from marriage. Just like his mom did before. Pathetic.
Inalis niya ang tingin doon at naghintay ng ilang saglit hanggang sa mag-green ng streetlight bago muling pinaandar ang sasakyan. Ngunit bago niya pa mapatakbo ay may kumatok na sa window ng sasakyan niya. Ang bride yon. Nagtataka at naiinis sa binaba ni Blaze ang bintana ng sasakyan at tinaasan ng kilay ang babae na nagmamakaawa. Please sir, ilayo niyo po ako sa kanila. Ayoko pong magpakasal, please. Tulungan niyo po ako. Get off my car and bother someone else there. May trabaho pa ako. Sir, parang awa niyo na. Gagawin ko pong lahat. Tulungan niyo lang po ako. Please po. Umiiyak ang babae. Maging ang makeup nito ay nasira na. She looked hopeless and it made Blaze feel bad. Tumingin siya sa likod at nakita na malapit ng mga humahabol sa babae. Namalayan niya na lamang ang sarili na ina-unlock niya ng pinto ng sasakyan at pinapasok ang babae sa loob. Maraming salamat po, sir. Tatanawin ko po itong isang malaking utang na loob sa inyo. Umiiyak na sabi ng babae sa kanya. Habang mabilis ang takbo ng sasakyan, ay tumingin si Blaze sa salamin at napailing nang makitang hinahabol pa rin sila ng bridal car. Kinuha niya ang kanyang cellphone at may tinawagan. Someone's following my car. I sent you my location. Magpadala kayo ng magliligaw sa kanila. Umiiyak pa rin na nakaupo si Aster sa mahabang couch dito sa isang malaking mansyon kung saan siya dinala ng lalaki na tumulong sa kanya na makatakas mula sa mga maghahatid sa kanya sa simbahan kung saan ay ipapakasal siya sa kanyang ex na hindi niya na mahal. Timothy, her supposed groom, is her obsessive ex na matagal niya nang hiniwalayan. Ngunit dahil malaki ang naging utang ng kanyang ama kay Timothy, pumayag ito sa kagustuhan ni Timothy na ikasal sila para mabayaran ang utang ng kanyang pamilya. Ngunit ayaw na ni Aster na ikasal kay Timothy. He is obsessive and a psychopath. Noong sila pa ay madalas siya nitong pagbuhatan ng kamay dahil lang sa hindi siya pumayag sa gusto nitong magtalik sila. Noon pa man ay hindi na nakikita ni Aster ang future sa lalaki kung kaya hindi siya pumayag sa gusto nito. Hanggang sa nagkaroon siya ng lakas ng loob na iwan ito. Pero mas lalo lamang na naging obsessed sa kanya si Timothy. Hanggang sa dinamay na nito ang kanyang magulang upang pilitin siyang pakasalan nito. Mabuti na lamang at nakatakas siya kanina mula sa mga bodyguard ni Timothy na siyang maghahatid sa kanya sa simbahan at mabuti na lang ay tinulungan siya ng mabait na lalaki at nilayo siya mula sa mga naghahabol sa kanya. Here, these are my clothes. Yan lang nahanap sa closet ko na maaaring magkasya sa'yo. Sabi ng mabait at ubod ng gwapong lalaki na nag-abot sa kanya ng isang kulay itim na damit at shorts. You may change in the guest room on the second floor. It has its own bathroom. It's big, so you and your gown could fit in. Nahihiya na tumango si Aster habang mahigpit ang hawak sa ibinigay nitong pamalit niya. Salamat po, sir. Pinagmasdan siya nitong tumayo at hinagilap niya ang kanyang gown. Do you need help with that? Tanong sa kanya ng binata. Umiling siya. Hindi na po. Kaya ko na po to. Ramdam na ramdam ni Aster ang titig sa kanya ng binata habang umaakyat siya sa hagdan. Dahilan ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Habang nasa loob ng banyo, tinitigan ni Aster ang sariling lepreksyon sa salamin. Kahit may makeup ay hindi na natatakpan ng pamamaga ng mga mata niya dahil sa kakaiyak kagabi at ang pamamaga rin ng kanyang pisngi dahil sa malakas na sampal sa kanya ni Timothy na magpahanggang ngayon ay ramdam niya pa rin sa kanyang mukha. At ang nangyari kagabi ay malinaw pa rin sa isipan niya. Get off me, Timothy, please, don't do this. Panay ang pagmamakaawa ni Aster kay Timothy na ngayon ay nakapatong sa kanya habang pilit na hinahalikan siya. Nang hindi ito magtagumpay sa paghalik sa kanya sa labi, ay ang leeg niya naman ang pinunteriya nito. Tumulo ang mainit na luha sa kanyang mga mata nang kagatin nito ang balat sa kanyang leeg at sakay dinilaan iyon patungo sa kanyang labi. I wasn't wrong. You taste sweet as candy. I couldn't wait to have a taste of you, Aster. Bulong nito sa kanyang labi. Buong lakas naman na tinulak niya ito palayo sa kanya. Ngunit hindi niya nagawa na itulak ito dahil sa lakas nito. Please, Timothy, don't do this. I love how you beg. You sound so alluring. Timothy licked her ears bago muli nitong sinakop ang kanyang labi.
Sa labis na galit ang malakas na kinagat ni Aster ang labi nito, kaya napalayo sa kanya si Timothy. What the? You bitch! Lumipad ang kamay nito sa kanyang pisngi na naglikha ng malutong na tunog na nag-echo sa loob ng silid kung nasaan sila. Why did you do that? Napapikit si Aster na malakas nitong hawakan ng kanyang mukha. Sa sobrang lakas ng pakiramdam niya, ay babaon na ang daliri nito sa kanyang pisngi. Bakit ba palagi mo na lang akong tinatanggihan, ha, Aster? Mas lumakas ang hawak nito sa kanyang pisngi. I am willing to give you everything. I am even willing to marry you and pay all your family's debt. Why can't you love me again? Bakit ba ayaw mo angkinin kita? Hindi sumagot si Aster at patuloy lamang sa pag-iyak. Unti-unti namang lumuwag ang hawak ni Timothy sa kanyang mukha bago ito tuluyang pinakawalan at masuyo na hinaplos. Shh! Don't cry, sweetheart. I will not hurt you again. Shh! Nang subukan ulit siya nitong halikan, umiwas siya at umiling. Ay madilim palalo ang mukha ni Timothy. Akala ni Aster ay sasaktan siya nito ulit. Ngunit umalis na ito sa pagkakapatong sa kanya at pinunasan ng dugo sa labi. Dahil sa lakas ng pagkakakagat niya dito. Tomorrow, you will be mine anyway. You will be my wife. And you can no longer resist me. Timothy smirked at her. Be thankful that I want you to look presentable on your wedding day. So I'm not going to do anything to you tonight. But once you are completely mine, I'll make sure I do more than you could ever think of. Umiiyak na pinagmasta ni Aster na maglakad palabas ang silid si Timothy. Kahit paano ay nagpapasalamat siya na hindi nito tinuloy ang masamang plano nito. Napabalik si Aster sa kasalukuyan nang makarinig ng sunod-sunod na pagkatok sa pinto ng banyo. Pinunasan niya ang kanyang luha bago lumapit sa pintuan at pinihit ito pabukas. Bumungad sa kanyang isang babaeng katulong na may hawak na tuwalya. Pasensya ka na sa abala, miss, pero ipinapabigay sa'yo to ni Sir Blaze. Saad ng babae sabay abot sa kanya ng tuwalya. Blaze. Kung ganon ay Blaze pala ang pangalan ng lalaki. Salamat. Sagot naman ni Aster sa mababang tono. Walang anuman, miss. O nga pala, pinapasabi rin ni Sir Blaze na pagkatapos niyong magbihis ay tumuloy kayo sa pool area dahil may pag-uusapan daw kayo. Nagpasalamat muli si Aster sa babae bago niya tinuloy ang pagbibihis. Suot niya ang malaking itim na damit ng lalaki at ang boxer shorts nito na maluwag sa kanya. Mahaba ang suot niyang damit kaya para lang siyang nakadress ngayon. Ngunit mas mainam na ito kesa wala. Tinanggal niya rin ang kanyang makeup at ang pagkakaayos sa kanyang buhok. Nang maiayos ang kanyang itsura ay lumabas na siya ng banyo at hinanap ang sinabi ng babae kanina na pool kung nasaan si Blaze, na nahanap niya rin kaagad sa tulong ng isa pang kasambahay. Naabutan niya si Blaze na nakaupo sa isang double swing chair habang nagbabasa ng newspaper. Mabagal siyang naglalakad papunta sa harapan nito. Nang maramdaman nito ang kanyang presensya, ay nag-angat ng tingin sa kanya. Natigilan ng binata ng pagkakita sa kanya at sa suot niya. Kapag kuwan ay tumikim ito bago nagsalita. You're here. Have a seat. Iminwestra nito ang kamay sa upuan sa harap nito. Mahinhin ang kilos na lumapit doon si Aster at doon ay naupo. Hindi niya magawang tingnan ng diretso ang binata dahil nahihiya siya rito at ang kanyang puso ay ayaw kumalma. Bukod pa doon ay ayaw niya nang makita nito ang mugto niyang mga mata at magang pisngi. What's your name? Tanong ni Blaze sa malamig na boses. Ako po si Aster Valdez. Aster, my name is Blaze Zanford. And in case you are wondering, this is my house. Dinala kita dito dahil hindi ka sumasagot ng tinanong kita kanina kung saan kita ihahatid. Napayuko si Aster. Pasensya na po. May pupuntahan ka ba? I mean a friend or family member in which you could stay after you run away from that? Nahihiya at kagatang ibabang labi na umiling si Aster. Kaya'y napatango na lamang si Blaze at sandaling napaisip. One of my maids went back to their province last week. So now we're in need of new maids. Would you like to work here? Nabuhayan ang loob ni Aster at nagliwanag ang kanyang muka dahil sa sinabi ng binata.
Talaga ho? Maaari po talaga ako magtrabaho dito? Yes, since you're already in my house. Hindi naman kita pwedeng pabayaan o ibigay doon sa mga naghahabol sa'yo. Talaga po? Maraming salamat po, sir. Napakabait niyo po. Para kay Aster ay hulog ng langit itong lalaki. Hindi lang ito batang gwapo, kundi napakabait din. But I have rules when you're working here. Saad ng binata. Kahit ano pong rules ay gagawin ko. Hayaan niyo lamang po ako magtrabaho dito at huwag ibigay sa mga naghahabol sa akin. Good. I'm going to ask Manang Sabel to give you the list of my rules later. Wika nito bago tumayo. And also later, I'm going to give you an advance salary so you can buy some clothes and other things that you need. Ho? Hindi na po kailangan. Kinunutan siya nito ng noo. Then, anong mga isusuot mo habang nandito ka? Do you plan to wear my clothes while staying here? Kinagat ni Aster ang ibabang labi sabay bumaba ang tingin sa suot niya ngayon. Oo nga pala. Wala nga pala siyang mga gamit at damit. At ang suot niya pa ngayon ay ang damit ng binata. Nahihiya na nag-angat ulit siya ng tingin sa gwapong mukha ng binata at saka napakamot sa kanyang ulo. Kailangan ko nga po ng advance salary, sabi ko nga po. Hindi na sumagot si Blaze at nag-umpisa ng maglakad paalis. Sinundan niya naman ito ng tingin hanggang sa huminto si Blaze at nalingon siya. And by the way, I am going to visit one of my malls today. Do you want to come with me so you can buy your new clothes? Or will you order them online? Sasama po ako sa inyo, sir. Alright. I'm gonna have one of my maids inform you if we're leaving. Nagpasalamat muli si Aster sa binata at pinagmistan nito hanggang sa tuluyang maglaho ang binata sa paningin. Doon ay napahawak si Aster sa kanyang dibdib. Nagtataka kung bakit sobrang bilis ang tibok ng kanyang puso. Akala niya ay magtatanong ito tungkol sa nangyari. Kung bakit siya tumakbo mula sa kanyang sariling kasal, ngunit wala itong nabanggit. Noong namatay ang kanyang ina, ay nag-asawa ng panibago ang kanyang ama, ang kanyang tita Rowena, at nabaon pa sila sa utang dahil sa kagagawa ni Rowena at ang kanyang ama. Akala ni Aster ay wala nang magandang mangyayari sa buhay niya. Mapanakit ang kanyang tita Rowena sa tuwing hindi nito nabibili ang gusto ay sinasaktan siya nito. Sa tuwing nagsusumbong naman si Aster sa kanyang ama sa ginagawa na pananakit sa kanya ng kanyang tita Rowena ay hindi ito naniniwala dahil nasa stepmother niya ang kampi nito. Nagkaroon siya ng kasintahan noong 20 anyos siya at iyon si Timothy Ruiz. Pumasok siya sa relasyon ng sa gayon ay may mapagtuunan siya ng atensyon at hindi laging problema nila ang kanilang mga luluging kumpanya ang nasa isip niya. Nagtagal ng 3 taon ang kanilang relasyon. Noong una ay mabait naman si Timothy at inaamin ni Aster na minahal niya rin ito. Ngunit sa bawat pagtangging niya sa gusto ni Timothy na magtalik sila ay lumabas din ang tunay nitong ugali. Naging seloso at agresibo si Timothy. Pinagbubuhatan na rin siya nito ng kamay hanggang sa hindi na iyon nasikmura ni Aster at nakipaghiwalay na siya rito. Umalis siya ng bansa at sa kapatid ng kanyang ina sa Japan siya tumira. Habang nasa Japan siya ay madalas siyang makatanggap ng mga cryptic message na sigurado siyang galing kay Timothy. Mahigit 4 na taon na siyang nananatili sa Japan hanggang sa tuluyang nalugi at bumagsak ang kanilang kumpanya. Nabaon sa utang ang kanyang ama at stepmother at siya lang ang tanging makakatulong sa mga ito. Hindi naman akalain ni Aster na kay Timothy pala nagkautang-utang ng malaki ang mga ito. Timothy managed to manipulate them and since they didn't have money, ang magpakasal siya dito ang gusto nito na maging kabayaran. Akala ni Aster ay wala ng silbi ang kanyang buhay. Akala niya ay tuluyan na siyang matatali kay Timothy. Nawalan siya ng pag-asa ngunit ngayon na nasa poder siya ng mabait na binata. Pakiramdam ni Aster ay nagkaroon muli ng saysay ang kanyang buhay. Nangangako siya sa sarili na habang nasa poder siya ni Blaze, gagawin niya ang lahat upang mapagsilbihan ito. Magiging tapat siya dito at sa kanyang trabaho. Kung ano ang suot ni Aster kanina, ay iyon pa rin ang kanyang suot na aalis siya. Gustuhin niya man na magpalit dahil pakiramdam niya ang kanyang suot ay hindi angkop sa kanilang pupuntahan, ay wala siyang ibang damit na maaaring isuot. Sinabihan siya ng isang kasambahay na nasa garahe na naghihintay sa kanya si Blaze, kaya ay nagmamadali siyang nagtungo doon.
Pagdating niya ay naabutan niya ang binata na nakasakay na sa motor nito at akmang isusuot na ang helmet, ngunit napatigil ng maramdaman ang presensya niya at lumingon ito sa kanya. Nakakunot noo ang binata habang naglalakad siya palapit dito. "Iyan ang suot mo?" tanong nito. Marahan siyang tumangot na uutal na sumagot. "Opo, wala po kasi akong ibang maisusuot." "I see. Then come closer." Sinunod niya ang sinabi nito at mas lumapit pa sa tabi ng binata. Natuod siya sa kanyang kinatatayuan nang ito mismo magsuot sa kanya ng isang kulay itim na helmet. Nanlalaki ang mga mata niya habang nakatitig sa binata. "We'll use my motorcycle today because I'm sure natatandaan ng mga humahabol sa iyo ang sasakyan ko." Paliwanag nito bago tumingin sa kanyang mga mata. "We have to be careful para hindi ka nila makuha sa akin." Esther wanted to smile and bite her lip, but she restrained herself and instead she replied, "Thank you po." "There," sabi nito nang maisuot sa kanyang helmet. "Sumakay ka na." Tumalima si Esther at sumakay sa likuran nito. Kahit naka-helmet siya ngayon ay amoy na amoy niya pa rin ang mabangong amoy ng binata na ngayon ay nagsusuot ng helmet dahilan para magwala palalo ang kanyang puso. "Kumapit ka." "Po?" Nilingon siya nito. "Ang sabi ko kumapit ka sa akin at baka mahulog ka." Mariing napalunok si Esther bago kumapit sa suot nitong itim na leather jacket. Ngunit napayakap din siya sa binata noong makalabas sila ng village at bumilis ang takbo ng motor nito. As Blaze drove fast on the highway, she couldn't help but be filled with awe, marveling at his expert maneuvering as he skillfully weaved through the traffic, effortlessly avoiding the cars. Tumigil sila sa parking lot ng isang malaki at kilalang mall at nauna siyang bumaba sa motor sabay hinubad ang suot na helmet at ganun din ang ginawa ng binata. "Let's go inside," sabi nito sa kanya at naunang naglakad. Sumunod naman siya dito at hanggang sa pumasok sila sa loob ng elevator na silang dalawa lang ang tao. Habang naglalakad sila sa loob ng mall ay ramdam na ramdam ni Esther ang titig sa kanila ng mga tao. Kaya ay nakaramdam siya ng hiya. Iniisip siguro ng mga tao na isa siyang pulubi na tinutulungan nitong gwapong lalaki dahil sa suot niya. Blaze was wearing a black leather jacket and black pants that suited him. Para itong isang modelo. Sa tangkad at lalaking tindig pa lamang ay hindi na nakakapagtaka na naaagaw nitong atensyon ng mga ito. Samantalang siya ay parang nasa bahay lang ang suot. "Are you okay, Esther?" Tanong nito sa kanya na siguro ay mapansin ang discomfort sa mukha niya. Opo sir. Ayos lang po ako." Dumaan sila sa isang fast food chain at ang grupo ng lalaking kumakain doon ay nakatitig sa kanya at sumipol pa. Napayuko na lamang si Esther dahil sa hiya, ngunit kaagad ay napatingala nang tumabi ng tayo sa kanya si Blaze at tumawag sa kanyang balikat. Tiningnan siya nito at saka dumukwang at nagsalita. "Don't worry. You don't look bad at all. You don't look funny in what you're wearing. And it's definitely not revealing. In fact, my shirt suits you quite well. Those men are just being assholes." Esther nodded and smiled at him. She didn't ask him anything, but she's glad he told her that. Sinenyasan ni Blaze ang guard sa fast food chain na agad naman na lumapit sa kanila. "Those group of guys right there. Pakadala po sila sa security office. I'm going to talk to them. Ihahatid ko lamang siya sa kanyang pupuntahan." Sabi ni Blaze doon sa guard na tumango. Bakit niyo po sila pinatawag, sir?" Takang tanong ni Esther sa binata habang naglalakad sila. "To give them some lesson? I'm sure you're not the only girl they disrespected." Hindi alam ni Esther kung ano bang dapat niyang sabihin ng mga oras na iyon. He looked serious at batid niya na kahit pigilan niya man ito, ay hindi na magpapatinag ang binata. Besides, deserve naman ng mga lalaking yon ang mapagsabihan dahil mahilig mang catcall. "Good afternoon, Sir Blaze. Good afternoon, sir and ma'am." Sabay-sabay na yumuko at bumati sa kanila ang worker ng isang sikat na clothing brand nang pumasok sila sa loob. Awkward naman ang umiti si Esther sa kanila at bahagya rin na yumuko. "How may we help you today, sir? Kailangan niyo po ba ng bagong suits?" Tanong ng babae kay Blaze. "I need new clothes."
Both formal and not. But not for me. For her. Sagot na Blaze. Tumingin sa kanyang tatlong babae at parehong napangiti. Your girlfriend is beautiful, sir. Madali po siyang mabagayan ng damit. Alright, then I'll get anything that she wants. Sagot ni Blaze ang mga ito bago humarap sa kanya. Kinuha nito ang wallpaper sa bulsa habang nagsasalita. You can get whatever you need at home. Here's my card. Inabot nito sa kanyang itim na card na nagpatanga kay Aster. Kasi bakit siya pa ang pinahawak ng black card nito? Hindi pa sila lubusang magkakalala. And yet, pinagkatiwala na nito sa kanya ang kayamanang iyon? Hindi ko po yan matatanggap, sir. Nag-aalangan na wika niya. Take it. Babalikan din kita maya-maya dito. May aasikasuhin lang ako saglit. Nag-alangan man ay tinanggap niya ang card mula dito dahil mukhang naabala niya na ang kailangang asikasuhin ng binata. Binilin pa siya nito sa tatlong sales lady bago umalis. Kayo po pala ang girlfriend ni Sir Blaze. Sayang, taken na pala siya. Pero napakaganda niyo po. Mabilis po tayo makakahanap ng damit para sa inyo. Sabi sa kanya ng isang sales lady. Hindi niya ako girlfriend, maid niya ako. Napahalakak ang tatlo dahil sa sinagot niya. Si ma'am naman mapagbiro. Kayo ho kayang unang babae na dinala ni Sir Blaze dito. Kaya nakakasiguro po kami na ikaw ang girlfriend niya. But I'm not. Tinawanan lamang siya ng tatlo dahil napakamapagbiro niya daw. Tinulungan siya nitong mamili ng mga damit na anumang hawakan nila ay bumagay daw sa kanya. Sa isip ni Aster ay konti lang bibilhin niya para hindi maubos agad ang sahod niya. At isa pa, hindi niya alam kung magkano ba ang sahod niya. Paano na lang kung mas malaki pa pala ang mga panambili niya kaysa sa sasahuri niya? Nakakahiya naman yan sa binata, di ba? Nako ma'am, mukhang lahat naman po ng paninda namin ay bagay sa inyo. Bakit hindi niyo na lang po hilingin kay Sir Blaze na bilhin lahat ng stocks para sa inyo? Ubod naman po ng yaman yung si Sir eh. Barya lang sa kanya ang halaga ng lahat ng to. Tiningnan ni Aster ang kanyang mga napiling damit. 7 perasong shirt and shorts, 1 dosenang underwear, 5 bra at 2 formal dress. Marami na ako napili, mukhang hindi ko na kayang bayaran. Sapat na siguro to. Mabait naman na wika ni Aster sa mga ito. Sigurado po ba kayo ma'am? Unlimited naman po yung card na nasa inyo. Hindi, ayos na to. Wala nang nagawa ang mga ito dahil nakapagdesisyon na siya na sapat na ang mga napili niya. Binalot na nila iyon para sa kanya at hinintay niya sa waiting area na balikan siya ni Blaze. You're already done? Abala si Aster sa pagtingin sa magazine nang marinig ang boses ni Blaze na ngayon ay nakatayo na sa kanyang harap. Hinubad na nito ang suot na jacket at ang kulay puting t-shirt ang naiwan. Opo. Bago siya tumayo, tiningnan nito ang mga pinamili niya. Yan lang? Opo, sapat na po ito. Bahagyang tumango si Blaze. Then, let's get you some toiletries. Kukunin na sana ng binata ang mga paper bags para ito ang magdala, ngunit agad niya itong pinigilan pero ayaw naman magpapigil nito. Now, let me carry them. Everybody here would think that I'm not being gentleman because I'm letting you carry them. Parang nakukuryente dahil magkadikit ang kanilang mga kamay na binitawan ni Aster ang hawak niya sa paper bag at hinayaan na si Blaze ang magdala noon para sa kanya. Hindi naman namalaya ni Aster na napatitig na pala siya sa binatang si Blaze na ngayon ay abala sa pagtulong sa kanya na maghanap ng mga kakailanganin niyang mga gamit sa bahay nito. Blaze looked so serious while reading the brand names of the products. To be honest, simula nang ginawang pananakit sa kanya ni Timothy noon, akala niya lahat ng lalaki pare-pareho, that they all think they're powerful, na kaya nilang saktan ng mga kababaihan dahil lalaki sila. They're always on top. But with Blaze, it felt different. She was just his maid, and they didn't even know each other that well. But he was treating her kindly in a way that she had never experienced before. Which one do you prefer, the electric toothbrush or the regular one? Sa magkabilang kamay ay hawak ni Blaze ang 2 klase ng sipilyo. Yung regular lang po, tugon niya. Tumango si Blaze at nalagay sa basket ang sipilyo na napili niya bago naganap ulit ito ng kung anong mabibili. Sumulyap si Aster sa mga teenagers na nakasabay nilang mamili na halatang kinikilig kay Blaze.
On that particular day, it marked the inaugural instance when Esther experienced such genuine kindness from a man, and this man happened to be someone she had only encountered a few hours ago. Good morning, sir! Masiglang bati ni Esther kay Blaze na kakapasok lang sa kusina at halatang bagong gising dahil magulo pa ang buhok. Bahagya lamang siya nitong tinanguan at inaantok na lumapit sa island at naupo sa counter. Manang, pakitimpla naman po ako ng kape, sabi ni Blaze sa matandang kasambahay na si Manang Sabel. Sige iho, hindi ka pa ba natutulog? Hindi pa po, Manang, marami pa po akong tinapos na trabaho. Akala ni Esther ay kagigising lang nito, ngunit hindi pa pala ito natutulog. Kaya naman pala mukhang pagod na pagod ito. Tahimik na hinugasan ni Esther ang mga ginamit ni Manang Sabel sa pagluluto kanina at panay ang sulyap sa binata na nakasubsobong mukha sa counter habang nagtitimpla si Manang. Gatas ang tinimpla ko sa'yo, iho, sabi ni Manang at nilapag sa harapan ni Blaze ang tasa. Pagkatapos mong inumin dyan ay matulog ka sa iyong silid. Alam mo naman kung gaano mag-aalala sa'yo ang ama mo. Opo, Manang, sagot ni Blaze at parang bata na sumimsim sa tasa ng baso. Napailing na lamang si Manang Sabel sabay lumingon kay Esther. Esther anak, ikaw na munang bahala dito sa kusina, ha? Tinitingnan ko lang ang maglalaba at tutulong sa paglilinis ng pool. Ngumiti si Esther sabay tango. Opo, ako na pong bahala rito. O siya, sige, maiwan ko muna kayo. Pinagmasta ni Esther na maglakad si Manang palabas ng kusina bago siya sumulyap kay Blaze na nakasubsob ulit ang mukha sa counter. Tinapos na ni Esther ang paghuhugas at nilinis ang mabuti ang lababo at kusina. Kanina ay ramdam niya pa ang titig sa kanya ni Blaze na pinagmamasta ng galaw niya, ngunit nang lingunin niya ang binata ay natutulog na pala ito. Inalagay ni Esther sa gilid ang hawak na walis tambo bago siya lumapit sa tabi ng binata upang sana'y gisingin ito at palipatin sa kwarto. Ngunit nadigilan at napatitig sa gwapo at maamo nitong mukha. Dumukwang si Esther upang mas titigan ito ng maigi. Napakagwapo nito ngayon. Ngayon niya lang pagtanto na mas gwapo ito sa malapitan. Walang kapintasan ng mukha nito. He looked drop dead gorgeous. Sakto ang lapad ng noo, makapalang kilay at mahaba ang pilik mata na bumagay sa hazel brown eyes nito. Matangos ang ilong, natural na mapula ang katamtamang labi at ang buhok nito ay malinis na gupit. Pagdating naman sa katawan ay wala din siyang masabi. Mala Adonis ang pangangatawan ng binata na halatang batak sa gym. Ngunit hindi sobra, sakto lang. Malaki ang biceps nito at matangkad din ang binata. Sa palagay niya ay mga nasa 6'2" ang height nito. Magaling manamit ang binata at palagi itong mukhang malinis. Higit sa lahat ay napakabango nito. Kahit ngayon na wala pa itong ligo at paniguradong wala ring shower pa. Para kay Esther, mga ganitong lalaki ang iniiyakan at hinahabol-habol ng mga kababaihan. Tinaas niya ang kanyang kamay para sana i-boop ang ilong nito. Ngunit bago niya pa man matamaan ang hintuturo niya sa ilong nito, ay nahawakan na ng binata ang kanyang kamay at nagmulat na lang ang mga mata nito. Kumalabog ang kanyang dibdib habang nakatitig sa kayumanggi nitong mga mata. What are you doing, Esther? Tanong nito sa poos na boses. Umayos siya ng tayo at mabilis na nag-isip ng palusot. Gigisingin ko po sana kayo para lumipat po kayo sa silid ninyo at doon po matulog. Ilang segundo na tinignan siya nito bago lumuwag ang hawak ang kanyang pulso at umayos ang upo. I'm sorry, I fell asleep here. Naabala ko bang paglilinis mo? Hindi naman po, sir. Tapos na po ako maglinis. Oh, I see. Then I slept a bit longer than I expected. Ngumuwi ito sabay hawak sa ulo. My head is pounding right now. Dahil po siguro yan sa kulang kayo sa tulog. Mabuti pa po pumanik na kayo sa inyong silid at magpahinga. No, I still have work to finish. Nagbuntong hininga ito bago tumayo. You should take a rest once you're done cleaning. Sigurado po ba kayong hindi kayo matutulog, sir? Tanong niya noong nasa may pintuan na ng kusina. Nilingon siya nito at bahagyang initian. No, I will be fine. I'll sleep once work is done.
Habang tumutulong sa ibang mga kasambahay na maglinis ay hindi maiwasan ni Aster na mag-alala para sa binata. Paano masakit ang ulo nito at wala pang tulog, pero nagtatrabaho na. Anong problema, anak? Tanong sa kanya ni Manang Sabel. Marahil ay napansin ang may malalim siyang iniisip. Manang, ayos lang po kaya si Sir Blaze? Bakit bigla mo namang natanong yan, iha? Kasi po kanina nabanggit niya na masakit daw ang ulo niya. Sabi ko naman po sa kanya na magpahinga siya sa kanyang silid tulad ng bilin niyo po, ngunit hindi po siya nakinig dahil tatapusin niya raw po muna ang trabaho niya. Paliwanag naman ng dalaga. Ay, ganun talagang batang yon. Masyadong masipag magtrabaho, sabi ni Manang na napapailing. Bata pa lamang ay ganun na siya. Mas lumala nga lang ng pagiging workaholic niya simula nang mag-retire ang kanyang ama at ipamana sa kanya ang lahat na lang business. Siya lang po ang namamahala ng lahat? Bakit naman po? Wala po ba siyang mga kapatid? Kuryosong tanong niya. Meron siyang 2 kapatid sa ina, ngunit di naman niya tinuturing na kapatid ang mga yon dahil malaking galit niya sa kanyang ina. Nagtaka naman si Aster. Galit? Bakit po? Kasi iniwan siya ng kanyang ina para sumama sa ibang lalaki. Simula bata pa lang ay kasambahay na ako ng kanilang pamilya, kung kaya halos ako nang nagpalaki kay Blaze. Nakaramdam si Aster ng labis sa lungkot para sa binata dahil sa kanyang mga nalaman. Nakakalungkot naman po pala ang buhay ni Sir Blaze. Ay nako, sinabi mo pa, iha. Na-confine pa nga yan sa mental facility nung kabataan niya dahil sa nangyari. Kung kaya hindi ko rin masisi si Blaze sa ginagawa niya ngayon ang lahat para lang mapasaya ang ama niya at mabigyan ito ng maayos na buhay. Lalo na ngayon na may sakit sa puso ang kanyang ama at hindi na rin maaaring magtrabaho. Matapos ang kanilang usapan na nagpaalam si Aster kung maaari niyang dalhan ng gamot sa sakit ng ulo si Blaze at agad naman siyang binigyan ni Manang ng gamot. Kumatok ng 3 beses si Aster sa pinto ng opisina nito at nang walang sumagot ay pinihit niya pabukas ang pinto. Bumungad sa kanya ang binata na nakaupo sa mababang sofa na may laptop sa lap at diretsong nakatingin sa kanya. Aster, may problema ba? Tanong nito. Humakbang siya papasok sa loob at sinara ang pinto. Dinalhan po kita ng gamot, sir. Oh wow, how did you know? I was just about to ask for some medicine. Sumagot siya habang naglalakad papunta sa tapat nito. Sinabi niyo po kasi kanina na masakit ang ulo niyo kaya akala ko po ay kailangan niyo ng gamot. Nang sa gayon ay maibsan ang sakit ng ulo niyo at makapagtrabaho po kayo ng maayos. At nilapag niya sa coffee table sa harap nito ang isang baso ng tubig at gamot. Thank you for your concern. Ngumiti ito sa kanya bago sinara ang laptop. Pinatong sa tabi nito at inabot ang baso ng tubig at gamot. Pinagmasdan ni Aster na inumin nito ang gamot bago siya muling nagtanong. Masakit pa po ba ang ulo niyo, sir? Oo parang mas lumala nga kaysa kanina. Gusto niyo po bang hilutin ko ang ulo niyo, sir? Alok niya. Marunong ka bang maghilot? Medyo po. Madalas ko pong hilutin ang ulo ng aking ama noon sa tuwing masakit ang ulo niya. Then please do it. Ngumiti siya bago naglakad papunta sa likod ng kinauupuan nito. Inihilig niya ang ulo ng binata sa backrest at pinikit naman ito ang mata habang hinihilot niya. You're good at this, Blaze groaned. Napapangiti si Aster habang pinagmamasdan ng ekspresyon nito na parang nasasarapan sa kanyang paghilot. Masaya siyang nagustuhan nito ang ginawa niya. Minulat nito ang mata at diretsong tumitig sa kanya. Your father is so lucky to have you as his daughter. Whenever he's having a headache, he'll just have to call you. And with your gentle and healing touch, his headache will go away. Aster laughed slightly at his remarks. I would take that as a compliment and assume that you're saying na dahil nagustuhan mo ang hilot ko, sir? Blazed smiled. Yup, I like it. I really like it. Then muli itong pumikit. Your touch is making me feel at ease. Sandaling natigilan si Aster dahil sa sinabi nito.
Hearing that from him just warmed her heart. She's glad that she's doing something for him. Kahit maliit na bagay lang ay masaya na siyang may nagawa na siya para sa binata. Alam niyo po sir, ang sabi sa akin ng aking ina nung nabubuhay pa siya, pagpagod daw yung katawan o utak, kahit gaano pa kadaming kailangan mong gawin, ay dapat ipahinga mo ang sarili mo. Dahil mas mahirap kapag nagkasakit ka. Sa haba ng kanyang sinabi, ayun lang yung sinagot nito sa kanya. Napangiti naman si Aster nang paglipas ng ilang minuto ay nakatulog na ang binata. Aster brushed his hair and leaned. I'm not sure how to express my gratitude for your help and your kindness. I have nothing material to offer. Only myself. But I want to take care of you and do anything for you. At sa isip ni Aster, kahit siguro hindi siya tinulungan ng binata noon at hindi ito naging mabait sa kanya ay nakahanda pa rin siya na alagaan at gawin ang lahat para dito. Paglipas ng ilang oras ay nagising si Blaze mula sa masarap na tulog nang mais maayos ang pakiramdam. Mabuti na lang at hindi na nakitang kanyang batok dahil binigyan siya ng una ni Aster. Blaze found Aster in a peculiar tableau, perched on the floor with legs crossed, her head resting serenely on the sofa. Talagang binantayan pala siya nitong matulog. Blaze couldn't resist a chuckle as he watched her sleep so peacefully. It was an utterly adorable sight to wake up to. Tuwing weekend ay umuwi ng bahay ang mga kasambahay ni Blaze sa kanilang pamilya dahil iyon daw ang gusto ng binata. Ngunit si Aster ay nananatili sa bahay dahil wala naman siyang pamilya na uuwian. Kabababa lang ni Aster mula sa taas dahil tapos na siya maglinis sa kanyang kwarto nang may marinig siyang ungol na nagmumula sa living room. Dahil sa kuryosidad ay gumalaw ang kanyang paa papunta doon at natuod siya sa kanyang kinatatayuan na may makita na hindi niya inaasahan. Sa couch ay nakaupo si Blaze habang may nakahubot-hubad na babae ang nakakandong dito. Nakaawang mapulang labi at nakapikit ang mga mata ng babae na nakakapit sa balikat ni Blaze habang panay ang pagtaas baba. Ganon din si Blaze na nakahawak sa bewang ng babae. Sa labis sa pagkagulat ay nabitawan ni Aster ang hawak niyang baso na nung tumama sa sahig ay naglikha ng malakas na tunog na nagpatigil sa ginagawa ng dalawa. Natakpan na lamang ni Aster ang kanyang titig at nanlalaki ang mga mata na may kasamang hiya na tumingin siya sa dalawa na ngayon ay parehong gulat ang itsura na nakatingin sa kanya. Who is she, baby? Gulantang na tanong ng babae kay Blaze. Why is she here, watching us? Mabilis na yumuko si Aster at hiniling na sana ay bumitak na ang kinatatayuan niya ngayon at lamunin siya ng lupa dahil sa labis na kahihiyan. Pasensya na po. Hindi ko sinasadyang maistorbo kayo. Uutal-utal na paghingi niya ng pasensya. I'm sorry, I forgot that I wasn't alone in the house today, sabi ni Blaze sa babae. She's my new maid. Maid? Nagtataka ang itsura ng babae. Pero hindi ba every weekend ay wala kang kasambahay dito sa bahay because you don't like having them around during the weekend? Yeah, but since Aster is here, she will stay here even on weekdays. Huh, what? And why? I like having her around. Sa totoo lang, hindi alam ni Aster kung bakit ba siya nananatili pa dito, pero hindi niya magawa na gumawa ng kilos mula sa kanyang kinatatayuan. Dahil naantala niyang ginagawa ng dalawa, bumaba ang babae mula sa pagkakandong kay Blaze bilang iyon ang utos ng binata. As Blaze rose to his feet, Aster swiftly shut her eyes, her body gently pivoting away. For it was the moment that she caught an unintended glimpse of his long and thick thing she was never meant to see. Are we no longer going to continue it, baby? Malambing na tanong ng babae kay Blaze. I'm no longer interested in doing that. Walang buhay na sagot ni Blaze sa babae. You should go home, Sandra. But I want to stay with you a little bit more. I'll send money to your account. You may leave. Nagagalit sa akto si Blaze na tumalima ang babae at hinagilap ang mga gamit, samantalang hindi naman maintindihan ni Aster kung bakit gano'n na lang inasal ni Blaze sa girlfriend nito.
Ngunit hindi na siya nakialam pa at hinatid niya na palabas ang babae, habang si Blaze naman ay nagtungo sa kwarto para siguro ay mag-shower. Esther, in this moment of raw honestly, couldn't help but feel a sharp ache in her chest as she processed what she had just witnessed. It was as though she'd been betrayed and heartbroken. Though deep down, she already had anticipated that Blaze might have a girlfriend. Hindi magawang matignan ni Esther ang binatang si Blaze habang inihahanda niya ang lunch nito. Ramdam na ramdam din niya ang mga titig nito sa kanya. Sa tuwing nagkakatitigan sila ng binata ay naaalala niyang nasaksihan kanina. I'm really sorry about what you witnessed earlier, Esther. Pagsisimula pa ni Blaze sa seryosong boses. Talagang nawala sa isip ko na nasa bahay ka pala kaya doon na namin ginawa yan. I'm sorry. I promise hindi na mauulit yan. Tiningnan niya ang binata at nginitian nito sa kalmado na boses ay sumagot siya. Ayos lang po yan, sir. Kasalanan ko naman po ang nangyari. No, it was mine. I should have been more careful. Kalimutan na lang ho natin yan, sir. Wika niya tsaka tahimik na tinapos ang paghahanda ng lunch. Ramdam niya pa rin ang titig sa kanya ni Blaze. Nang matapos niyang paghahiinan ng binata ay nagsalita siya. Kumain na po kayo, sir. Tatapusin ko lang po ang labahan ko. Papalabas na siya ng pinto ng kusina nang tawagin ni Blaze ang kanyang pangalan, kaya inilingon niya ito. That girl earlier? Napataas ang kilay ni Esther habang hinihintay ang kasunod ng sasabihin nito. She's not my girlfriend. She's just a fling. A one-time fling. Nagtaka naman si Esther kung bakit kailangan sabihin niyon sa kanya ng binata. Siguro hindi siya mag-isip ng masama kung sakaling may ibang babae namang dalhin ng binata sa bahay. Kung ano man ang dahilan ay wala siyang pakialam. Basta masaya siya sa kanyang nalaman na wala pa itong nobya. Dahil sa nangyari, sa mga sumunod na araw ay naging awkward ang pakikitungo nila sa isa't isa. Actually, si Esther lang siguro ang nakakaramdam nun dahil siya itong hindi magawang tumingin sa mukha ng hindi nag-iisip ng kung anong kahalayan. Paano? Tuwing nagtatamang mga mata nila ay lagi niya nalang naaalala ang nakita niya sa pagitan ng hita nito. It was long and thick. It was the first time she saw something like that in person. And it was a scary one because it was too big and long. Dahil sa nakita ay talagang nagkalagnat pa siya kinagabihan nun. At ngayon ngay nandito siya sa kwarto ni Blaze upang magpalit ng sapin nito sa kama dahil nagkataon na siyang inatasan ni Manang Sabel sa gawain yon. Kaya wala siyang choice. Hindi siya maaaring tumanggi. Hindi niya rin maiwasan si Blaze. Narinig ni Esther ang nahuhulog na tubig mula sa banyo kung nasaan ngayon si Blaze at naliligo. Mabuti na lamang at pagpasok niya kanina sa silid nito ay nasa banyo ang binata. Hindi sila nagkita. Minamadali niya na ang kanyang kilos nang sa gayon ay hindi siya nito maabutan dahil wala pa siyang mukhang maihaharap dito. Nagpapalit na siya ng punda ng una nang makaramdam siya ng lamig dahil naka-full ang aircon at makulimlim din sa labas. Inabot niya ang isang maliit na remote na nakapatong sa bedside table para patayin ang aircon. Panay ang pindot niya doon, ngunit parang walang nangyari si aircon at pakiramdam din ngayon ni Esther ay may matang nakatitig sa kanya. Bumaling siya sa banyo at napatili sa gulat dahil ang glass wall ng banyo na kanina ay hindi pa kita ang loob, ngayon ay see-through na. Kitang-kita niya na nakahalukip-kip ang binata habang nakasandal lang sa wall at nakataas ang kilay habang nakatitig sa kanya. Ang malala pa nito ay wala itong suot na kahit na ano at ang tubig ay dumadaloy sa matipuno nitong katawan. Nagpapanik na agad na nagpipindot si Esther sa hawak niyang remote na dahilan kung bakit naging see-through ang wall ng banyo at sa gilid ng kanyang mga mata ay nakita niya ang pagtaas ng gilid ng labi ng binata habang pinapanood siyang nahihirapan kung anong pipindutin. Naku naman! Sa labis niyang pagpapanik ay nahulog niya ng remote kaya agad siyang yumuko at pinulot ito. Saka lamang siya huminga nang lumabo na ulit ang wall ng banyo at hindi niya na maaninag ang binata. Nakakahiya, Diyos ko! Tinampal-tampal niya ang kanyang pisngi na parang nasusunog na dahil sa labis na init. Ang tanga-tanga ko talaga! Pilit niya na ngang inalis sa kanyang isip iyong mahabang nakita niya, ngayon ay nakita niya na naman ito ulit.
Diyos mio. Sinampal niya ng isa pang beses ang sarili para kumalma bago nagmamadali ang kilos na tinuloy ang ginagawa. Isa lang nasa isip ni Aster ng mga oras na yon. Kailangan niyang matapos agad ang kanyang trabaho para makaalis na agad siya at hindi siya maabutan ni Blaze sa loob. Ngunit sadyang may ibang plano sa kanyang tadhana. Dahil natigilan na naman siya nang marinig ang mga yapak ng binata papalapit sa kanya. Dahan-dahan na nilingon niya ito at halos hindi siya makahinga nang makita ang binata. Wala itong suot na damit pang itaas at tuwalya na puti na lamang na nakapalupot sa bewang nito ang tanging harang sa pang-ibabang parte ng katawan niya. Ang butil ng tubig mula sa basa nitong buhok ay dumadaloy pababa sa matipuno nitong dibdib, kaya ay napalunok na lang ng mariin si Aster. Mas lumalapit sa kanyang binata. Maayos na bang pakiramdam mo? Dumukwang ito upang patunayan ang mukha niya. Ang sabi ni Manang ay may sakit ka daw. Yes, kaya ako nagkasakit ng dahil sa'yo. Dahil sa nakakatrauma mong alaga na ubod ng haba. At ngayon mukhang hindi lamang ako basta-bastang lalagnatin kundi kailangan ko na rin yatang dalhin sa ospital dahil sa nakita ko. Iyon ang gustong sabihin at isagot ni Aster, ngunit pinigilan niya ang sarili. Maayos naman pong pakiramdam ko, sir. Oh, akala ko ay may lagnat ka pa. Namumula ka kasi. Now that you finally found her, anong gagawin mo? Tanong ni Calix ang kanyang kaibigan. Hindi kaagad sumagot si Blaze at nanatili ang tingin sa picture ni Aster na nakunan, 15 taon ang nakararaan sa parehong araw at tulay kung saan niya ito unang nakita. Kung saan siya nito unang iniligtas. Hindi sa plano niyang pagtalo noong araw na yon, ngunit sa pagbibigay linaw nito sa kanyang isip na hanggang ngayon ay daladala niya kung kaya'y nandito pa siya. I don't know. Pag-amin ni Blaze. Wala kang gagawin? Nagtagpo ang kilay ni Calix. But you've been looking for her for 15 years now. Ngayon na nasa tabi mo na siya, ay wala kang gagawin? Hindi mo malang ba sasabihin sa kanyang totoo? Inalapag ni Blaze ang picture sa lamesa at seryoso na tingnan ka ng kaibigan. There's no use of telling her that. Why? I thought you liked her. Blaze sighed as he answered. I do. For 15 years. I've liked her. Then what's stopping you? Nasa tabi mo na siya. She's getting married. Dude, she was supposed to get married, but she ran away. Tumakas siya sa kanyang sariling kasal dahil ayaw niyang ikasal sa kung sino man ang lalaking yon. Blaze shook his head. But that doesn't change the fact that she's still engaged. Napailing naman si Calix. Man, if I were you, I'd start making a move bago pa mahuli ang lahat at makuha ulit nila siya sa'yo. Ikaw din. You waited and looked for her for 15 years. Sasayangin mo bang panahon na yon dahil lang sa nag-aalala ka na engaged ng taong mahal mo na tumakas sa araw ng kasal nila ng kanyang fiancé? Sa totoo lang ay hindi alam ni Blaze kung ano ba dapat ang kanyang gagawin. Ngayon sigurado na siya ang babaeng kasama niya sa bahay at ang babaeng laman ng kanyang panaginip hanggang sa naging laman ng kanyang isip at puso ay iisa. Hindi niya alam kung ano ang tama niyang gawin, lalo pat ang babaeng yon na ikakasal na dapat. Tinitigan ni Blaze ng mabuti ang picture ni Aster at ang mga paintings niya dito. Kaya naman pala unang kita niya palang sa dalaga ay pamilyar na kaagad ito sa kanya. She changed a lot. She appeared quite different from what he remembered 15 years ago. On the day they first met, she seemed so lively. But the second time, they crossed paths when she sought his help. She appeared miserable. She looked so radically different that he didn't immediately recognize her. But even though she had changed in so many ways, those innocent Bambi-like eyes, angelic heart-shaped face, heart-shaped lips, curly hair, and the purity of her heart remained unchanged. It was her kindness that initially made him fall in love with her. Akala niya noong una ay nagkakamali siya ng akala na ang babaeng nagligtas sa kanya at si Aster ay iisa.
na baka may konti lamang na pagkakahawig ang dalawa. But he's glad he conducted an investigation about her. He is relieved he found a photo that confirms everything. Finally, he found the one he had been searching for. The one who has held his heart for the past 15 years and continues to do so. Nahanap niya na nga ito. Ang kaso ay pagmamay-ari naman ito ng iba. Ayos ka lang ba, Aster? Tulala ka yata. Napahinto sa paglalakad si Blaze nang marinig niyang tinanong iyon ng isa sa kanyang mga kasambahay kay Aster habang naglilinis ang dalawa sa pool. Ha? Oo, may iniisip lang ako. Sagot ni Aster at bahagyang natawa. Sino? Ang ex-groom mo, no? Ikaw naman kasi tumakbo ka pa. Nanunudyo pa na sabi ni Jane. Hindi Hindi yun ang iniisip ko. Depensa ni Aster sa sarili. Pinag-cross naman ni Blaze ang kanyang kamay sa dibdib at sumandal sa pader. May iba akong iniisip. Asus, kunwari ka pa. Halata naman na ang groom mong iniisip mo eh. Tudyo pa ni Jane. Hindi na malaya ni Blaze na nakatagis na pala ang kanyang mga panga habang nakikinig. Ano ba kasing dahilan na tumakas ka nung araw ng kasal mo? Mahina namang natawa si Aster. Ay nako, wag na nga nating pag-usapan yan. Hindi pa ako ready i-share sa ibang kwento ko. Ang damot mo naman. Blaze will be dishonest if he claimed that he didn't want to understand why Aster fled on her wedding day. He desires to know if she genuinely loves her intended spouse and if there's any chance for him. But he lacks the courage to pose these inquiries to her. Nakatingala si Blaze sa kalangitan na puno ng mga bituin nang tumabi ng tayo sa kanya si Aster. May dala itong tsaa para sa kanya. Aster? Pagtawag niya sa dalaga na nakatingin din sa kalangitan. Bumaling ito sa kanya. Po? I have a question. Nagdadalawang isip si Blaze kung dapat niya bang itanong, ngunit batid niya rin na hindi mananahimik ang kanyang isipan at puso hanggang hindi niya nakukuha ang kasagutan na nais niyang marinig. Ano po yun? About that day, when we first met. Pagsimula niya. Why did you run away on your wedding day? Akala ni Blaze ay magagalit ang dalaga sa tanong niya. Ngunit sumupi lang isang maliit na ngiti sa labi nito. Ang akala ko ay wala kang balak na tanungin sa akin yan. Am I not supposed to know? No. I have actually been waiting for you to ask me that question. Sabi ng dalaga. It was a forced marriage. Hindi ko gusto magpakasal sa taong yan. But it was my father's decision to pay our debts to that person. Iniwas na lang ni Aster ang mata at tumanaw sa malayo. Timothy, my supposed groom. He was my ex-boyfriend. We've been together for almost 3 years. But he was so abusive and obsessive, kaya kami naghiwalay. Matagal na panahon na simula na maghiwalay kami. So I thought he had already moved on. The thing is, he manipulated my father and stepmother. Nagkaroon ng malaking utang sa kanya ang aking ama dahil sa nalulong ito sa kasino. And since Timothy knew that our family went bankrupt and my father doesn't have money to pay him back, he wanted me as a payment. Kapalit ng pagpapakasal ko sa kanya, ay mawawala ang utang ng aking ama din sa kanya. But I don't love him. Matagal nang nawala ang pagmamahal ko sa kanya. I don't want to be tied to him forever. I want to marry for someone that I love. That's why I fled on the day of our wedding. Tumingin muli sa kanya ang dalaga. I wanted to be tied to someone I truly loved. I don't want to pay my father's debt with my own freedom to be with someone I love. Hindi alam ni Blaze kung ano ang kanyang magiging reaksyon dahil sa isiniwalat ng dalaga. Hearing all of those made him angry. That fucking Timothy is a manipulative and obsessive asshole that doesn't deserve a woman as pure as Aster. And her father is totally an asshole for his resort to such a heartless scheme. Attempting to force his daughter into a loveless marriage solely to alleviate their financial burden?
Nevertheless, Blaze found a sense of relief in learning this, not because he wished for her to endure such experiences, but because the revelation that she doesn't love the man she was intended to marry kindled a spark of hope within his heart. Somehow, he still believed there might be a chance for him with a woman he deeply loves. "I'm sorry you had to experience those," sabi ni Blaze sa dalaga. "Well, it's all in the past now. Masaya ako at nakalaya ako mula doon. That's why I'm very thankful you saved me that day. Kung wala ka nung araw na yon, baka'y tuluyan na ako nanatili sa taong hindi ko gustong makasama habang buhay." The tone of her voice was heartbreaking. She exuded relief at being rescued from the fate her father had crafted for her. But beneath that, there was an underlying tinge of pain as the reality of her father's action weighed heavily on her. Hindi alam ni Blaze kung ano nagtulak sa kanya. Basta namalayan niya na lang na kusang gumalaw ang kanyang katawan upang yakapin ang dalaga na sinubsob ang muka sa kanyang dibdib. Her body trembled and he could discern the faint, stifled sobs she was bravely trying to hold back. "I'm so sorry," aniya sa mababang tinig habang hinahagod ang likod nito. "Now that you're in my care, I promise no one could harm you again." Tumingala sa kanya si Aster na kumikinang ang luha ng mga mata. "Why are you being so nice to me?" Inabot ng isa niyang kamay ang mukha ng dalaga at saka masuyo itong pinahid ang luha gamit ang kanyang hinlalaki. "Because you're important to me. You are the only woman who has become this significant in my life." Blaze's words were heartfelt confession, but Aster, in her self-doubt, interpreted them as mere kindness, thinking he said those words out of pity, underestimating the depth of his true feelings for her. Malakas ang ulan sa labas at hindi makatulog si Aster. Sunod-sunod din ang pagkulog at pagkidlat. Hindi siya makatulog dahil nag-aalala siya kay Blaze na hanggang ngayon ay hindi pa nakakauwi. Nagsabi naman sa kanilang binata na late itong makakabawi ngayong araw dahil marami itong kailangan gawin sa opisina, ngunit hindi pa rin maiwasan ni Aster ang hindi mag-alala. Bumangon siya mula sa pagkakahiga sa kama at tiningnan ang oras sa maliit na relo na nasa kanyang bedside table. 2:00 na ng madaling araw at sigurado siya na lang ang gising ngayon sa mansyon. Kahit anong gawin niya, hindi talaga siya dinadalaw ng antok. Naisip niyang uminom na lamang ng gatas at baka sakali dalawin siya ng antok at baka'y umuwi na rin si Blaze. Madilim ang paligid niya habang naglalakad. The surroundings were cast in shadows, occasionally illuminated by the fiery flashes of lightning, the only light that dared challenges and darkness. Together with her heart, the thunder rumbled. The atmosphere was filled with a sense of mystique, and her imagination ran wild in the semi-darkness. Every subtle sound made her heart race with unease. She was wrapped in a white blanket, both for warmth and to offer a semblance of protection from the unknown. Then, as if a whisper in the night, she heard footsteps, soft and cautious. Panic surged through her veins, and Aster started to imagine all sorts of ghostly apparitions lurking in the shadows of the house. Her breath quickened, and she nervously clutched her blanket, with her eyes wide with fear. As the footsteps drew on nearer, Aster's heart pounded like a drum. She turned, her eyes searching the obscurity, and in that very moment, she collided with a solid presence, sending both of them tumbling to the floor in a tangled mess. Nanlaki ang mga mata ni Aster dahil sa gulat. Ngunit ang sandali ring magdikit ang kanilang labi, pakiramdam niya ay tumigil sa pag-ikot ang kamay sa orasan. The world faded away, and she felt a warmth spreading through her being. She was surprised, but the softness of Blaze's lips against hers and the gentle caress of his hands on her waist made her close her eyes. The storm outside continued to rage, but inside the room there was a different kind of tempest brewing, a storm of emotions,
passion, and unexpected connection. Their mouths moved together in a tender dance to the rhythm that only the two of them could hear. Patuloy ang mga pagkidlat at kulog, ngunit pareho silang walang pakialam doon. "Did I scare you?" Tanong ng binata sa paos na tinig ng sandaling maghiwalay ang kanilang mga labi. Sa halip na sumagot ay nilagay ni Aster ang kanyang kamay sa leeg ng binata at muli niya nang pinagdikit ang kanilang mga labi. It was a soft, tender kiss. Ang bawat malakas na pagkulog ay sinasabayan ng malakas na kalabog ng kanilang dibdib. Sakalang naghiwalay ang kanilang mga labi nang may marinig siyang mga yapak sunod sa boses ni Manang Sabel. "May tao ba dyan?" "What are we going to do?" Nag-aalala na bulong ni Blaze. Kahit madilim nakikita ni Aster ang pagngisi ng binata. Muli nitong sinakop ang kanyang labi. Nararamdaman niya ang braso nito na pumulupot sa kanyang bewang bago tumayo habang buhat siya. Sa takot na baka mahulog ay mahigpit ang kapit niya sa leeg nito at pinulupot niya rin ang binti nito sa bewang. Their lips were still tangled as Blaze started walking. At bago pa man bumukas ang ilaw ay nakapasok na silang dalawa sa loob ng isang guest room. "Are you sure you want to do this with me?" Naninigurong tanong sa kanya ng binata habang nakapatong ito sa kanya at siya'y nakahiga sa kama. Kinagat ni Aster ang kanyang ibabang labi bago marahan at tumango. Her answer made Blaze smile. "But please be gentle. This is going to be my first time." Nahihiya pang sabi niya. Blaze smiled gently as he kissed the top of her head and whispered, "I will." On that fateful night, with the thunder growling ominously outside, the rain pouring down in torrents, and the chilling embrace of the weather, their hearts raced with anticipation. In the midst of it all, their bodies intertwined, yielding to a fiery passion that engulfed them entirely. And in that moment, Blaze completely took her. "What are you cooking?" Nagulit si Aster nang biglang sumulpot sa likuran niya si Blaze at pinatong nito ang baba sa kanyang balikat. Pinanonood siya magluto. Parang hindi siya makahinga dahil bagong ligo ang binata at amoy na amoy pa niya ang body soap at shampoo nito. "Egg omelette," nauutal niya pang sagot. Sounds appetizing." The way Blaze groaned vibrated to her being. Hindi naman namalaya ni Aster na pinipigilan niya na palang paghinga. Lalo pat ramdam niya ang mainit na paghinga ng binata na tumatama sa kanyang balat. Napalunok ng mariin si Aster nang maramdaman ang kamay ng binata sa kanyang bewang, sunod ay narinig ang mahina nitong pagtawa. Nakagat niya ang kanyang labi nang maramdaman ang labi nito sa kanyang tenga. "You should breathe, Aster. You'll collapse if you continue holding your breath." Then he kissed her cheeks before pulling away and walking towards the counter with a wide smirk. Doon lamang napagtanto ni Aster na pinipigilan niya pala ang sariling paghinga. Napahawak siya sa kanyang dibdib at mariin na napalunok. Damn, Blaze is really going to be the death of her. Palihim na sumulyap si Aster kay Blaze at napasinghap dahil nakatitig na pala ito sa kanya at nahuli nito ang mailap niyang mga mata. Lumala ang pag-iinit ng kanyang pisngi at ngumisi at kumindat sa kanyang binata. "You know you can stare at me for as long as you want, right?" Sad ng binata noong iniwas niya ang kanyang tingin. Hindi naman sumagot si Aster sa kalandian ng Blaze, kaya natawa naman ang binata. Tumigil lamang ito nang pumasok sa kusina si Manang Sabel at ila'y nagtataka at hinala na sa kanilang dalawa. Sa sumunod na linggo ay laging ganon ang ganap nilang dalawa. Para silang may mga kasalanan dahil palihim ang kanilang paghaharutan at palagi pa silang kamuntik-muntikan ng mahuli ng ibang mga kasambahay. Maaga pa lang kanina ay umalis na si Blaze sa bahay dahil nagkaroon ito ng emergency sa kumpanya. Bago umalis ay nagpaalam ito kay Aster na baka malilate ito ng uwi at hindi niya ito kailangang hintayin pa. Simula nang may mangyari sa kanilang dalawa, pakiramdam ni Aster ay may nagbago sa relasyon nila Blaze. Mas naging sweet sa kanyang binata at open din ito sa kung anong tumatakbo sa isipan. Sa totoo lang, daig pa nilang magkasintahan dahil laging nag-sneak sa kwarto niya tuwing gabi para tumabi sa kanya sa pagtulog.
Sa mga araw na lumipas ay mas lalong nahuhulog ang loob ni Aster sa binata. Pero natatakot siyang umamin dahil baka hindi sila pareho ng nararamdaman at mauwi lang sa wala ang kung anumang meron sila ngayon. Siya ang inutusan ni Manang Sabel na mamili ng mga kakailanganin nila sa pagluluto ngayong araw dahil ang ibang mga kasambahay ay may kanya-kanya ng ginagawa. Parang sumasayaw sa tuwa ang puso niya habang naglalakad sa parking lot patungo sa sasakyan kung nasaan ang driver ni Blaze na kasama niyang pumunta sa market. Masaya siya ngayong araw na ito. Paano bago umalis ang binata kanina para pumasok sa trabaho, ay binigyan siya nito ng masuyong goodbye kiss. Manong, uwi na po tayo. Masaya na sabi ni Aster sa driver. Sige po ma'am, pumasok na po kayo. Sakay pinagbuksan niya nito ang pinto. Mukhang masaya po kayo ngayon mama. Komento ni Manong habang nagmamaneho. May nakakatuwa lang po kasi ako nasaksihan kanina dun sa balihan. Nako, tiyak na matutuwa si Manang Sabel na makita kanyang ganito kasaya. Habang nasa daan pabalik sa kanilang village ay panay ang kwentuhan nila ni Manong na naging malapit na rin sa kanya. Ngunit ang kanilang tawanan ay nauwi sa labis na takot nang bigla na lamang humintong itim na van sa kanilang harapan at lumabas mula doon ang lalaking nakabonet at may hawak na baril na nakatutok sa kanila. Sino ho sila, Manong? Natatakot na tanong ni Aster. Hindi ko rin po alam. Naglakad palapit sa pinto ang mga lalaking nakabonet at kumatok sa bintana. Natakot naman na binaba ni Manong ang bintana para sana'y magtanong, ngunit sapilitang binuksan ng mga itong pintuan at sapilitan silang nilabas. Anong kailangan niyo sa amin? Sigaw ni Manong. Sa'yo wala, pero sa kasama mo meron. Sagot ng isang lalaki bago sinuntok nito ng malakas si Manong, dahilan upang mawalan nito ng malay. Pakawalan niyo ako! Nagsisisigaw at pumigla si Aster mula sa hawak ng mga lalaki sa kanya. Ngunit masyadong malakas ang mga ito kung kaya'y wala siyang nagawa, lalo pa nang may panyo itong tinakip sa ilong nito at bibig niya, dahilan upang manilim ang kanyang mga paningin at manghina ang kanyang katawan. Tumulo ang luha sa mata ni Aster at ang mga sandaling iyon ay si Blaze ang nasa isip niya. Nagsusumamo na sana'y iligtas siya nitong muli, bago siya tuluyang nawala ng malay at dinala siya ng mga lalaking kung saan. What the? Mariing na pumura si Blaze dahil hanggang ngayon ay wala pa rin silang impormasyon kung saan dinala si Aster ng mga kumuha dito. Habang lumilipas ang oras ay lalong nag-aalala si Blaze dahil batid niya na mas lalong nagiging delikado para sa dalaga ang bawat paglipas ng oras. Sa ngayon ay isa lang nasa isip ni Blaze na maaaring kumuha sa dalaga, at iyon ay walang iba kundi si Timothy, ang dapat napapakasalan nito. Nang malaman niya kanina mula sa kanyang driver na may lalaking kumuha kay Aster, ay nilukob ng labis na takot at pag-aalala ang kanyang pagkatao. Hindi niya alam kung saan niya hahanapin ang babaeng minamahal at hindi rin maiwasan na hindi niya sisihin ang sarili dahil iniwan niya ito. Kung hindi siya umalis, kung nanatili siya sa tabi nito, siguro'y hindi ito nangyari. Siguro'y nagawa niya ang panangako niya sa dalaga na walang sino man ang makakapanakit pa dito. Man, may lead na kami kung saan nila maaaring dinala si Aster. Imporma sa kanya ni Calix, nakakapasok lang sa opisina. Your private investigator did a background check on Timothy Ruiz and his family, and he found all the properties he owned. Ang van na ginamit nila nung kinuha nila si Aster ay nakuna ng CCTV, kaya mabilis nila itong natunton. Sa private property nila sa Tagaytay ito dinala. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras sa mga sandaling yon. Agad silang nagpadala ng mga pulis sa nasabing lokasyon at sumunod din sila sa mga ito. Ang tanging nasa isip ni Blaze sa mga oras na yon ay ang maligtas si Aster mula sa kapahamakan. You are really a bitch! You whore! Malakas na hinawakan ni Timothy ang kanyang pisngi at hindi magawang makapalag ni Aster dahil nakagapo siya at naka-blindfold din. I waited for you in the church, but you didn't come. You've brought shame to my name by running away. Tapos ano? Malalaman ko nakikipaglandian ka sa bagong lalaki mo? Napaiyak dahil sa sakit si Aster nang malakas siyang sampalin ni Timothy
Nangihina ang kanyang katawan dahil sa ginawang pananakit at bugbog ng mga ito sa kanya at nalalasahan niya na rin ang kanyang sariling dugo. Sinubunutan siya ni Blaze at pinatingala. Hindi ba't binalaan na kita noon pa? Na ako lang dapat ang lalaking mamahalin mo at wala nang iba. But you didn't listen. Lumandi ka pa sa iba. Hindi sana mangyayari sa'yo to kung sinunod mo lamang ang sinabi ko. Please let me go, Timothy. Hindi kita mahal. Hindi na kita mahal. Si Blaze ang mahal ko. Pagmamakaawa niya sa nangihina na boses, kaya mas lumakas ang pagkakasabunot sa kanya ni Timothy at muli siya nitong sinampal ng malakas. No! You don't love him. Ako lang ang mahal mo. At wala kang ibang mamahalin kundi ako lang. Napasigaw si Aster dahil sa labis-labis na sakit nang may mainit na bagay na sa hinuha niya ay plancha ang idinikit ni Timothy sa kanyang mukha. Mainit na mainit ito kaya ay nasunog ang kabila niyang pisngi. You have such an innocent face that makes me and Blaze go crazy over you. So I am going to ruin that face of yours. I will make sure that no other man will love you again except for me. Once your face is completely ruined. Halos hindi na makahinga si Aster dahil sa sakit. Ang tanging niya na lang na nagawa ay umiyak at magmakaawa. Please stop. And once you're completely ruined, once you're no longer as angelic as you are right now, which is making men go crazy over you, I am going to kill that asshole who's trying to steal you from me. I'm going to kill Blaze Sanford. And I am the only one who's deserving of you. No one else could have you but me. Sinubukan siya na halikan ni Timothy, ngunit iniwas niya ang kanyang mukha habang umiiyak. Akmang pagbubuhatan muli siya nito ng kamay nang marinig niya ang isang ingay mula sa labas. Kasunod nito ay isang boses ng lalaki. Boss, napakarami po ng pulisya sa labas. Ano? Natuntun po tayo ng mga pulis. That fucking Blaze Sanford. I am going to kill him. Galit na sabi ni Timothy. Binitawan ni Timothy ang kanyang buhok at binato kung saan ang plancha. Ibinilin din siya nito sa isang lalaki. Inabot ng nangihinang kamay ni Aster ang kanyang mukha na ngayon ay sunog na at labis ang hapde. Habang malakas ang putukan sa labas, ay umiiyak na nagdadasal si Aster na sana ay walang masamang mangyari sa lalaking kanyang pinakamamahal. Matapos ang mahabang putukan, ay narinig siyang may mga yapak na papalapit. Hindi niya alam kung sino ang mga iyon dahil blindfolded siya. Sunod niyang narinig ay ang boses ni Blaze na tinatawag siya. Hindi po ako lalaban, sir. Natatakot na sabi ng lalaki na nagbabantay sa kanya. Blaze? Mahina ang boses na tinawag niya ito. Aster! What happened to your face? Nilapitan siya nito at kinulong sa bisig. It's okay. I'm here. You're safe. Nahuli na nila sa Timothy at ang iyong ama. I'm glad you're safe. Ang kanyang tanging sinabi bago siya nawala ng malay sa bisig ng lalaking pinakamamahal. After that incident, there was a bittersweet aftermath. Nakulong na si Timothy, pero wala itong pinagsisihan sa ginawa sa kanya. Dahil sa ginawa ni Timothy sa mukha niya, kinailangan ni Aster na sumailalim sa operasyon upang maibalik ang kanyang dating itsura. Ang kanyang ama naman nalaman ni Aster na sangkot ito sa pagplanong pagkidnap sa kanya dahil pinagbantaan ito ni Timothy na kung hindi makikipagtulungan ay papatayin nito ang kanyang stepmother. Pinakulong din nila ito, ngunit pinatawad niya rin kalauna na humingi ito ng tawad sa kanya at lumuhod pa sa kanyang harapan. Pero kahit napatawad niya na ay hindi ito natakasan ng kaso at nakulong pa rin ito na may 5 taong sentensya. Binawasan bilang pagsunod sa hiling ni Aster. Masaya si Aster dahil hindi nagtagumpay ang masamang plano ni Timothy na saktan si Blaze. Masaya din siya dahil nakaligtas siya mula sa kamay ni Timothy at ngayon ay kasama niya na ang lalaking pinakamamahal at wala nang ibang hadlang at panganib na nakaabang sa kanila. Aster is incredibly grateful for the second chance she's been given with Blaze, and she cherishes every moment of their time together. Wow!
Labis na namangha si Aster dahil sa dami ng paintings ng mukha niya sa loob ng art room ni Blaze. Nang papasukin siya nito sa loob, hindi lamang isa o dalawang paintings, kung hindi ay siguro umabot sa 100. Ang dami! Pininta mo ang lahat ng to? Mangha niyang tanong. Yes, sagot ni Blaze. Wow! I didn't know you paint. Kailan mo lang sinimulan ng pagpinta ng mukha ko? Bakit napakarami? Ngumiti naman si Blaze bago lumapit sa isang maliit na canvas na hindi pa ganoong kapulido ang pagkakapaint sa kanyang mukha. I started to paint your face 15 years ago. 15 years ago? Yes. For the past 15 years, you've been my sole subject. Blaze smiled. This is my first ever portrait of you. Ever since you thought I would jump on that bridge and start talking about how beautiful life is, I couldn't erase you from my mind. Nagulat si Aster sa sinabi nito at bigla siyang may naalala. Ang lalaking inakala niyang tatalo noon sa tulay. Kung ganoon, ito at ang lalaki na inakala niyang magpapakamatay noon ay iisa? It was you? Yes. The boy you saved was me. Hindi siya makapaniwala. I saved you? But didn't you say I disrupted your peaceful day that time? You saved me. That's the truth. My mind was in turmoil at that time because my father had finally signed the divorce papers my mom had been urging him to sign so she could marry another man. I felt like my life had lost its purpose. Pagkwento pa nito. Back then, I had no plans to end my life by jumping on that bridge. But it felt like a part of me had died that day. And then you suddenly appeared, stepping out of the sleek black car in what felt like a slow motion. You began speaking words that, at that moment, made no sense to me. Ipinaliwanag mo kung gaano kagandang mabuhay. At sa bawat salitang binibitawan mo, nagkaroon ako ng rason upang mahalin ang buhay. Inilapag ni Blaze ang hawak na canvas bago kinuha ang isa pang portrait. Tahimik na nakamasid si Aster at hindi makapaniwala ang mukha. Thanks to you, I made the decision to follow my father's wishes and seek help at a mental facility to finally live a new life again. Simula nung pangyayaring yon, palagi na kitang napapanaginipan. Every dream was perfect, serving as a constant reminder to embrace life. I've etched every detail of your face into my memory, leading me to paint you. With every dream I had of you, I found inspiration to capture your image in canvas. Hinaplos ng binata ang pinakahuling painting na ginuhit nito. Samantalang naiiyak naman si Aster dahil sa pinagtapat nito. I hadn't realized that the more I painted your face, the deeper I fell for you. Each brush stroke on the canvas seems to reveal your essence, and gradually, my heart became entwined with my art. Ngumiti na matamis sa kanya si Blaze. These portraits of you serve as tangible evidence of how deeply I've fallen for you. With each new painting, my artistic style evolves, growing even more refined, mirroring the increasing intensity of my emotions that become more profound with every canvas. Inilapag muli ni Blaze ang hawak na canvas bago lumapit kay Aster na noon ay hindi makagalaw sa kinatatayuan. Inabot ni Blaze ang kanyang kamay bago muli nagsalita. I am not an artist, and I never knew I had the gift of painting until you came into my life. Just as the vibrant colors in every painting mirror your influence, you've brought vividness to my existence. Today I promise that you will be the sole subject of my art, just as you are the only one I love for the rest of my life. So, Aster Valdez, will you be my girlfriend and my wife soon? Tumulo ang luha ni Aster dahil sa labis na saya.
Dahil hindi niya inakala ni hindi sumagi sa kanyang isipan na matagal na pala siyang mahal ng lalaking pinakamamahal niya. Yes, of course. I love you too, Blaze. Sagot niya sa garalgal na boses. Matamis na ngumiti sa kanya si Blaze bago ikinulong ang kanyang muka sa mainit nitong mga palad at pinahid ang kanyang luha gamit ang hinalaki. Mahal na mahal kita, Aster. At pangakong mas mamahalin kita ng higit sa pagmamahal ko kaysa sa sarili ko. Bago nito inangkin ang kanyang mga labi sa art room na iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, ay pinenta siya ng binata habang magkaharap sila at nakikita ni Aster ang bawat paggalaw ng brushstroke nito. Hindi pa rin makapaniwala si Aster sa mga nangyayari. Akala niya noon na imposibleng mahalin ang isang tulad ni Blaze Sanford. Ngunit ngayon, siya na ang natatanging subject nito sa tuwing nagpipinta. Wala na siyang mahihiling pa maliban sa isang bagay. Humiling siya sa binata na bago sila ikasal, ay gusto niya na magkabati ito at ang ina. Pumayag naman si Blaze dahil ayon dito, nasa plano na rin daw nito ang patawarin ng ina. I am so mad at you, Mom. You left me with nothing but doubts about my worth as your child. You weren't there to comfort me when I had nightmares. You didn't visit me when I struggled with mental illness. And you weren't by my side to console me when the world felt unbearably cruel. Tumulo ang luha ni Blaze habang kaharap ang ina na ngayon ay umiiyak din. But I would be lying if I said I don't yearn for your love once more. I would be a liar if I claimed not too long for your care and attention. The very things that brought me comfort in the past. Alam ng Diyos kung ilang beses kong pinagdasal na sana'y balikan mo ako. Na sana'y alagaan mo ulit ako. Galit ako sa'yo. Pero napapagod na ako magalit. Napapagod na akong ipagtabuyan ka dahil batid ng Diyos kung gaano ko kagustong mayakap mo ulit. So I'm choosing to forgive you. Mom, I'm releasing myself from the anger that has consumed me for the past 15 years. While you may not have been able to care for me when I was a child, I believe you can now be there to wipe away my own child's tears. Nang araw rin iyon ay nabuo ang kulang sa buhay ni Blaze. Now, he can find complete happiness with his own family and no longer burdened by the anger that has weighed on his heart for the past 15 years. Finally, he freed himself from that. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Kuya! Kuya!